Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Metro Skills, mula sa industriya ng sauce ng Marikina, aalamin natin kung bakit nga ba naituturing na world-class quality ang Marikina made shoes. Dito mismo sa Sea Point, Marikina, known for their style built-to-last shoes, from dress shoes, pairs, boots, hanggang sandals. Bawat nyo ay maingat nagawa gamit kalidad na material at expert craftsmanship na nagpapatuloy ng tradisyon ng Marikina shoemaking. At mamaya tayo may gagawa ating sariling sapatos. Kaya tara, let's go! Metro Troopers, we're still here in Marikina, but this time, kasama ang one of the reasons Marikina is still standing strong in the VP Sales, Sea Point Shoe Manufacturing. Let's all welcome Sir Jude. Hello po, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. Sea Point, Marikina, I would like to ask, paano nagsimula? Point. Nagsimula ito, yung tatay ko, manggagawa ng sapatero siya. Yeah. Yung mother, dalawa kong na babae, upper maker. Ngayon, pag gumagawa sila, kaming mga malilit pa kami noon, nagtatanggal kami ng pako. Nagbuo kami ng pako. Binulong sa magulang. Then, later, tapos kami sa mga pag-aaral, nagkaroon ng mga trabaho. Yes po. Sa yung mga kapatid ko, magawa kami ng sapatos. Sabi kasi ang mother ko noon gusto niya yung kanyang mga apo, hindi na bumili ng sapatos. Mahal ang sapatos eh. Gusto niya sila mismo Kami na, manggagawa eh. Hindi kami mahal ng sapatos para doon sa kanyang mga apo. Gano'n na nangyari. Nagpagawa kami ng sapatos. Nung una, naandun kami sa aming home. Yes po. Yung ilalim, una, 2, 3, mga sapatero, tapos ang mag-aarlo, 6, 5. Doon kami nagsimula. Ang mahirap kasi yung marketing, kasi hanapin mo talaga yung malakas magbenta. Nung panahon maraming butik, pupunta kami sa Green Hills. Ayun, pupunta kami doon. Meron kaming na 4 na butik. Ang gawa mo, kailangan parang Important. doon na kami gumawa. May class na talaga. So, kailan po kayo nag-start? Ano yun? Taon po mga yan? Naku, medyo na yun eh. Mga 1980. Mga ganun na. Mga 1980. And the first time you... Yun yung yung sa ancestral home. Sa ancestral. Oo. Yung first time po na nagpunta ng boutique. Doon yun, 1980s hanggang 80s. Nagpupunta kami sa doon kami nag-aalok ng sapatos. Magdadala ka ng sample eh. Ipakikita mo yung Oo, mo yan. Ang sapatos nun, katulad dito, balat to, no? Yes po. Pero hindi goma. Peles, balat. Magkano lang sapatos nun kumpara ngayon? 350 nung mga ganun. Apo. Pero class na yun. World class. Oo. Kasi ang mga sikat na mga pan is nasa mga 1+. Pero nun, gumagawa na kami ng pang world class na ang swelas, balat lahat. Kasi hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng dayain tao dahil hindi na sila babalik. Oo. Yun ang importante. Produkto, Oo. kung ano yun. Ang matanong, balik ba sila pag hindi nasisira yung sapatos? Kasi ba't pa sila bibili? Hindi, ganito yan. Ang
kasi, lalo na Opo. ang hindi masyado bili. Lalaspagin nila yan. Oo. Ang ibig sabihin, gagamitin nila ng todo yan Opo. bago bibili ng bago. Sa sa experience, Yes po. lalo na yung pang-estudyante namin. Ayan. Tama ha? Yung pang-estudyante namin. Nagsimula kami nito doon saan. Ito kasi kaya namin ito eh. Yung sabi ko para sa mga apo, Opo. ginawa talaga namin matibay. Matibay. Oo, kasi alam mo na ang bata, kung maglakad dyan, Gas-gas. Napupudpud ka agad. Napupudpud ka agad. Kaya sabi namin, ng pambata, pero balat. Yung iba kasing na kung mabibili ninyo, synthetic ang upper. Ang upper. Pero to hindi. Balat talaga. Kaya tatagal to eh. Ang nangyayari, every time na karoon ng pasukan, yung sapatos na ginamit ng panganay, dadalhin sa amin, papapalitan ng swelas. Kasi mura lang ang swelas pag nagpapalit eh. Opo. Kaya sa bibig ng buo. Ng buo. Swelas, nakahalaga lang dati ito ng 1. Papalitan na namin. Papalit ng goods nyo na yun. Oo nga. Isa pa, pre-service warranty. Ang ibig sabihin, kung ano yung papalitan, yun lang ang may bayad. Yung trabaho, libre. Libre. Kaya, Nakikita ko dito around, lifetime. life, hanggat ang sapatos. Hanggat buo ang sapatos. So, maaaring wala na ako, pero Hindi buo ang sapatos ko. hanggat buo. Hanggang buo ang Hanggat sapatos. buo yung sapatos mo, gagawin namin yan. Pero meron nga nagpagawa, sira-sira na eh. Apo. Doon sinasabihan, ma'am, yung hindi na worth it na palitan. Apo. Yung apples, hindi na po pwede, hindi naman tatagal. Hindi mo tatagal. So, So, kaya ganun ang ginagawa namin. Meron na yung pang high school, tapos yung pang opisina, Yes. Ito na ang mga ginagawa namin. Dati, ha? Pakita po. Nung nagsimula kami rito sa bagong building, 2009. This one. Yeah, this one. 2009 pa. 2009. Oo. Hanggang ngayon. So, 17 years na. Simula nun. Tama. Kasi 2026 yun. 17 years. 2007. Kaya sabi ko nga, iba-iba na. Kami na namin ginawa sa... Tapos pumasok pa kami sa Bureau of Fire Protection. Yung mga sapatos ng bumbero, ginagawa din namin. So, kayo din nagsusupply? Nagsusupply din kami. So, ito... Ayan. Itong mga sapatos na to... So, this is fireproof? Hindi naman, hindi fireproof. Meron yung designated na uniform. Yes po. Katulad dito, pang Delta to. Ito naman, ginagamit to pag sila nagte-training na. Meron din kaming athletic, eto. Yan ang gamit ng mga fire. Okay. Pag nag-uniform na sila, eto na. So meron din makintab po na. pala kayong rubber shoes? Meron. Pero ginawa lang namin to para sa, Special. sa sa fire. So apart from firemen, meron pa ba kayong ibang mga Oo, sinusupply marami na pa. occupation? Meron din sa mga laborer, yung mga Apo. safety. Yung safety na indyan. Yan. Itong safety na to, tamo, tigas ng mahalaga kasi. Nako, ayokong ng magulang ko makita yung sapatos. Pag ito iniyan pa sa'yo, paano ang unang bukol? Apakatigas nito. Yeah, just look at the Oo, quality. kasi alam mo, pag ang daliri mo nabagsakan, di ba? Patay, wala ka ng daliri. Hindi. Ay, di ba ba? Hindi ka na makapagtrabaho. Tama. Kasi may iniinda kang sakit. Kaya ito, nagawa namin ito dito. Para naman to sa mga construction worker. Yes po. O sa mga factory. Ito ang nila. So, Kaya gumagawa. you said the 90s, pumupunta kayo sa mga boutique. You started with students in mind. Students Mga muna. pang-eskwela muna, but grade school up until high school. Down to people who Ayan, yung mga fire. yung mga pangkaraniwang empleyado, minsan nagugulat kami. Nagre-request. Ito, palang swelas, pero magaan pa rin. Magaan niya. Oo, ito naman kasi, naka-passion to eh. Yung bigla ka na lang, uso yung mga Korea, alam mo na. Mga Korea. Opo. Di ba, ang tataas nung Mga ito, heels. siyempre gagaya. Pag sinuot ka to, tatangkad. Siyempre, So, tatangkad instant ka. tangkad pala pag pumunta akong Seabird Oo. Marikina. Tapos, kaya nga sabi ko sa'yo, simula noon, nang kami magpagawa, napakarami na naming samples, maraming
ng sapatos, maraming klase ng design. Yes po. Yun ang nangyari. Kaya kita mo, may formal, meron pang semi-formal, hanggang ito nga, pati sa Occupational, no? Tapos around, meron yung shoes. ang best seller yung yung topsider. Ayan. Mga tops. Ito, isa lang to eh. Isa lang to sa mga style. Yan, tricolor kung tawagin yan. Loko. Ito naman, drive shoes. Kaya pag ganun, di ba? Kaya yung meron dyan eh. Kasi yung sapatos natin, pag tayo nagmamana, nakaganyan tayo. Opo. Kaya maganda. Sa heel. Ayun, dahil sa So, marami ng style ang gawa. Alam mo, actually, before, pang leather shoes ko nung high school, buhay pa rin. Hindi ko na pinawaran na nalakihang. Pero ganun katibay talaga yung magugulat ka nga dun sa mga bili. Bili sila isa. Next year, ito na naman. Bili naman sila ibang kulay. Same design. Same design. Pinakumpara yung colors. Ang lang nila, yung ibay. Meron nga akong ganito sapatos. Ito, sinusuot ako nito. Gusto ko malaman talaga kung worth it talaga eh. Kasi nangalanda ka na mga tao na napibay niya. Yeah. 3 years, 4 years, buo pa hanggang. Buo pa rin. Yes. Even if fortunate circumstances happen, tira ay time mo. Material lang ang babayaran. Kung ano yung pinalitan, yun lamang ang babayaran. Bakit napaka-dekalidad ng mga materyales na gagamit ng sipon? Tulad nito, pinadadagdagan namin yung kailangan para kumunat. Apo. Para maging makunat to. Meron kaming tinatawag na high cost. Ipa-high namin to kasi alam mo na, yung ang presyo mong kukunin, biyak siya rin. Kung ito ay high cost, hindi ba sa nabibiyak? Hindi ba? Napakakulang kahit ganun. Talagang matibay. Ayan, makikita mo. Ayan, no? Ayan. Matibay yan. So, feel ko ito super mabes, pero kabataan yan. So, baka may mga nagtatanong, how much yung mga ganitong shoe? Ito, hindi na kami nag-ask. 1 lang. 1K ito. Pang bata natin, ang mura. 100. Before, mabay nung una pa. Napakababa presyo. Siguro mga 400. Yeah. As time goes by, nag-hirap ang materials, nataas namin, pero same quality. Opo. Tibay inilala namin dito. So, minimal increments pag-increase yung pero quality. Niya, oo. O kasi, honestly, pag pupunta sa mga ngayon, mga ganito, libo na yan eh. Mura ng 2,000 sa salip per se less than 1,000. Quality. Part again, paulit-ulit na sinasabi yung lifetime warranty. Yes, yun ang importante doon. Grabe. So, pwede nila sa kaya mga nila, bili yung panganay, yung ilalim. Doon sa Mana. Bibili ng bagong mana. So, hindi na pala may tradisyon pati pala yung pagbili ng sapatos sa kapatid mo. Magugulat ka. So, again, no, it starts with your family thing talaga siya. Everyone knows how to make shoes. Everyone, I believe, involved. Lahat kami. Gagawa, even until now. Hindi na. Kasi si Kunsuna ito, yung may-ari nito is evangelista, yung namin. Opo. Siya talaga may-ari nito. Ngayon, ako na lang ang kasi yung ibang kapatid, may mga rin na sila buhay. Opo. Hindi na kami, yung dati kasi, family. Opo. Ngayon, patuloy. Ako ang VP po of sales. Nabanggit niyo po kanina off-cam po na yung bunso niyo. Ano po yung tapos niyang kurso sa kolehiyo? BS ba? Sobrang layo sa magagawa ng sapatos. So, with that, bakit niyo pati siya pinagpatuloy ang paggagawa ng sapatos? Hindi ko nga malaman. Ang sabi ng mother ko, kayo,
ako, BSKM ako eh. Wait, Wait, kami parehas. FTU. FTU. Sabi niya, ano, Apo. siguro, yun ang ano, ang magiging ako namin. Sila ang tingin tapos gawa ng sa... May passion. Oo. Shoemaking. Kaya nung magsimula siya na, sumunod kami pati support. Kaya. Naman yung pamilya, standing ang bakit Sipoy ang naging Ano yan? business? Hindi niya maintindihan kung ang nanay ko. Kasi ang pangalan ng nanay ko is Rosetta, letter C. Or conception, letter D. Hindi ko na ano kung saan yung nakinuha. First name o last Name or name. Kasi ang ano ko, ang ko is Crescencia Cruz Chu. CC. CC. Oo, kaya hindi ko doon. Ganun na. Na. Hindi ko alam kung bakit. So in honor din of your family, mother, business. So matanong, businesses, especially industries sa Marikina, have come in mga nawala na. Pero C-Point since 2009 here sa building ito, still standing strong. Bakit niyo masasabi VP of na hanggang kayo nabuhay kayo at kilala kayo ng Pilipinas? May, di ba may ano mo yung mga piyesta? Opo. Kami. Okay, President. Kami doon. Nagkaraban kami sa piyestahan doon. Eh di siyempre makikilala niya. One time, meron doon, no, gusto nung bata. Sapatos. Walang pambili. Ang nanay, sir, baka naman palit bigas. Palit bigas tayo. Ay, grabe. Oo, grabe ba? Walang magsuot. Palit bigas, palit gulay tayo. Pinagbibigyan namin yun. Ang laking tulong na Oo, kasi kumita sa bigas, kumita kami sa sapatos. Palit, parang naging barter. Pero ano lang yun, minsan lang yun, hindi naman nangyari yung lagi. Oh. At least ginawa niyo Napagbigyan lang. Gusto ng bata. yung impact nun sa bata. Araw-araw niyang gagamitin yung sapatos. Pinagmamalaki niya. Iyakan yun, pinagmamalaki niya. Kaya siguro no, kahit until now, nakita talaga yung Marikina, the shoe capital of the Philippines. Not just sa Pilipinas, kundi worldwide na din. Sana nga, worldwide. Kasi meron Opo. kaming ginagawa. Ano, pag nagpupunta rin kasi yung mga foreigner, sila ng sapatos. Dito mismo? Ito. Nagpapamit mga foreigner. Hindi, lalaki ng mga pa. Ang lalaki. Ano mga yung shoes ng mga foreigner? Ano nasa 11, 12, pangkaraniwan. 11, 12. Pangkaraniwan yun, ganon. Meron kaming, nung sa Benji para. Ay, yung basketball player? Oo, yung Oo. Yung sapatos yung 13. Ang laki ng paa. Pang leather shoes niya. Leather shoe. Ang ganda ng doon talaga naman. Nung yun, maganda. Benji. Na rin dito, yung si Wally. Wally Yung Bayola. Manalo. Manalo. Yung dalawang yan, nagpunta na rito. No? Ang daing biniling sapatos nun. Sabi ko, sir, ba't ang daing biniling sapatos? Pasusubok na raw doon sa kanyang mga, alam mo na, yung ganun yun namimigay ng sapatos. Mamimigay ng mga shoes. Mamimigay ng sapatos. Sigurado ako hindi masyado malaki yung ginastos niya kasi sobrang affordable ng mga prices nyo. Talagang quality made. Ito nga, namamangha ako dito actually sobrang tigas. So pag nagkakarapan ba kayo, binabato niyo ba yung mga sapatos? Kasi pag may tinamaan dito sa ulo, naku po, ang sakit. Pinano lang namin na parang lahat ng pwede mong hanapin sa amin, andito. Nandito talaga. May makikita kayo lahat. Ito, Lahat actually, ng klase ng sapatos. Namangha ako ito, sa different occupations sa mga Pilipino natin ngayon, may napoprovide kayo. Ang galing. Actually, ito gusto ko matanong, magkano pala itong ganito? Ito, medyo mahal to. Kasi gamit talaga na 4-5 yan. 4-5, pero yung lifetime nito, lifetime usage na to. Maganda ang quality niya. Talagang pwede mong gamitin sa motor, pwedeng Pero ito, pang-uniform ng mga bumbero to Pang-uniform, kaya kaya gumagawa kami niyan. Paano
nag-survive yung SeaPoint and not just survive, no, thrive. Lumaki pa kayo lalo, even up until 2026, 17 years after matayo ang to. ginawa namin doon, naghanap kami ng mga tindahan na pwedeng tayo. Talaga. Actually, meron kami sa Bulacan eh. Ilan yung Bulacan natin? 3 sa Bulacan. Tatlo. Itong place na to, 3 to eh. Isa rito, isa doon. Magkakaroon pa ng isa, may mag-o-open pa ng isa. So, itong lugar na to, 3 na. Puro SeaPoint. Oo. Sa bagay, CCC kasi yung kaya dapat 3. Puro SeaPoint. Puro SeaPoint. Meron kaming online. Araw-araw yan, nag-online kami. Meron kayong website? Or sa mga e-commerce shops din? Shopee, Lazada. Shopee, Lazada lang. Various e-commerce shops din po ang presensya ng SeaPoint. Kaya yan ang ano namin. Kaya nagsusurvive kami dahil yun nga. Nung pandemic, hirap na hirap kami. Ayun pala, gusto ko matanong. Oo. Paano nangyari yun? Kasi walang pasok, walang trabaho, walang... Meron kami. Kayo meron? Meron. Production pa rin kayo, tuloy. Nag-production kami. Hindi ganito kasi. Ang ginawa namin doon sa mga tao, kasi hindi pwedeng wala silang gagawin. Opo. Wala silang kikitain. So, ang ginawa namin, pag may tulong na makukuha sa gobyerno, kinukuha namin sila. Kasi mga tauhan nga, hindi mo sila pwedeng pabayaan. Kailangan alagaan mo mga tao mo. Ganun Opo. kami. Ang ginawa namin, pinagtrabaho namin sila ng 3 araw. So, meron silang kita. Then, may dadating na tulong sa government, kinukuha namin sila. May bigas, yung mga ayuda ba? Namin yun. Sobrang family-centric ng values nyo dito to the point. Oo. Nag-extend sa Na-extend talaga. Kaya yung mga rare businesses na hindi tag-offload ng mga tao, pinagtrabaho nyo 3 days a week kahit pandemic na. Kahit para pandemic, lang, meron talaga. Grabe. Kailangan lang yung, alam mo namin, may dyan, merong nas dyan. Lagi kaming meron. Ano pa rin naman, in compliance pa rin naman. Compliance pa rin kami. With Hindi everything. pwedeng, pagdadating sila, nakabike, meron kaming, yung alcohol. Naku, ang dami naming alcohol dyan dati. Talagang kahon-kahon, yung galon, ang dami namin dyan. Kasi kailangan mabait ka sa mga magtatrabaho. Mabait kayo sa trabador nyo, mabait kayo sa mga customers nyo, Yeah. namimigay pa kayo. Even until now, quality, mura. So, Sir Jun, tatanungin ko kayo, kung masasummarize nyo yung reason bakit sobrang kakaiba ng Marikina made shoes, specifically yung sa SeaPoint, and bakit world-class quality ang inyong mga sapatos, ano pong masasabi nyo sa mga Ayan, ang masasabi ko lang, pag pumunta kayo dito, piliin nyo yung upper balat. Balat talaga, cow's leather. Kasi... Cow's leather, sir? Cow's leather yan. Sa bawat sapatos na ginagawa, kasi handmade eh. Masasalat mo talaga lahat yan. Kaya makakamay mo. Pag yan hinawakan mo, parang meron kang yung... Ewan ko ba, pag kami ang mahawak nito, ang pakiramdam namin, parang pag sinabi namin, ganito, yung tiba, yung kailangan madadama mo eh. Pag hindi mo dadama yung, babalik mo yan. Dadalhin mo yan doon sa manggagawa. Ba't ganito to? Ba't yan? Magtatanong ka, magsasabi ka sa kanila. Magtatanong ka talaga. Oo. Kahit na ikaw maraming alam, Yes po. hindi mo sila yung yung gagalingan. Kasi kailangan mas magaling sila sa atin. Tama po. Oo. Sasabihin mo lang kailangan ganito to. Opo. Kailangan makadikit na maayos yan. Kailangan yung tahe maayos. Sasabihin mo sa kanila lahat yan. In a way na hindi sila, alam mo na parang kapatid mo lang na sinasabihan. Ganun lang ang simple, no? Ganun lang ang attitude mo. So doon pumapasok talaga yung kumbaga personalization ng mga bumibili and yung sa side naman ng SeaPoint yung talagang expert craftsmanship nyo. Hindi sila katulad nung nagtatahi nito. Isa lang siya. Walang pwedeng pumalit. Walang pwedeng pumalit. yung mga sapatero, marami yan, maraming makukaya. Kaya lang siyempre, kapag sila nakasama mo ng matagal, alam mo yung trabaho nila hindi nila dadayain. Oo. Diretso silang gagawa ng magandang klase. Doon yung tiwala niyo na as one of the owners din. Same time yung assurance na yung quality nyo, superb pa rin talaga. So matanong lang no, boss, gaano katagal ang paggawa ng isang sapatos usually sa production line niyo? Sandali lang to eh. Sa totoo lang, sandali lang. Kasi dati, medyo matagal. Dahil mano-mano.
Sa ngayon, kombinasyon na eh. Meron ng machine, Machine, oo, tas tapos tao. Kaya wala kang sandali lang. Siguro, pag isang sapatos, diniretso. Mga kalahating oras lang. Kalahating oras for one shoes. For one shoes. Ano na yun yung sa shoemaking na. Sa shoemaking. Pero kung From scratch. Kung from scratch, kung balat pa lang, kung saan-saan, yung raw materials pa lang talaga, Yes po. siguro mga half a day. Half a day. Ganun na yun? Half a day lang po. Kalahating araw tapos. So you're able to produce siguro... Sa isang araw, isang araw. nung kalakasan namin, nag-800 kami a day. 800 a day. Pairs of shoes. Dito lang. Dito lang. Ito lang. Dito sa Barangay Concepcion, Marikina. Kasi isa lang naman tong gawaan na to. And dyan lahat. Inilagay na lahat yan. Yung mga advanced na tahian, panahin, dyan na lahat. Sir Juno, napag-usapan natin yung kasaysayan ng C-Point and the history of shoemaking in Marikina. Ngayon naman, gusto kong matanong kung anong nakikita niyong future for the shoemaking industry dito sa Marikina? Alam mo, kukunti na lang yung gumagawa. Kasi dati, nung sisimula ka dun sa May City Hall, papunta rito, itong Shoe Avenue na to, andyan, napakaraming gawaan dyan, yung mga small scale. Ngayon, ang nakatinding na lang, yung malalaki na lang, tulad namin. Medyo iilan na lang po talaga. Iilan na lang. So, yung maliliit, nawala na yon, natira ko konti na lang. Ngayon, sana, in the near future, mas lumakas pa. Nasa nasa atin, nasa mga Pilipino yan. By Pilipino. Yun na lang ang masasabi ko dyan. Para umunlad pa ng gusto ang lahat ng sapatusan sa Marikina. So for siguro after 17 years, for the next 5 to 10 years, ang gusto nyong malaman ng buong bansa, ng mga kapwa Pilipino na ang C-Point ay from Filipinos, by Filipinos, for Filipinos. For Filipinos. Yun po ang nai-envision nyo. Yun nga. Yun ang gusto namin. Kasi nakakarating na yung sapatos sa Mindanao eh. Umaabot na talaga. Kahit saan Mindanao, sa parte Visayas. ng, Kasi Pilipinas. nagkakarapan kami sa Mindoro. Yes po. Nagkakarapan kayo? Nakarating na kami doon, karapan. Tapos meron kami dinadalan sa Mindanao na sapatos. Ayun, Sir Jun, so sobrang medyo nagiging nationwide na nga talaga ang C-Point and I love to hear that kasi it just shows na growing industry talaga ang shoemaking dito sa Marikina and for the whole Philippines. So last na lang po na request, gusto ko lang masabi niyo sa mga viewers kung una, saan kayo mahahanap, saan namin kayo makikita, and siguro invite niyo na rin ang ating mga Metro Escapers to buy and come here sa C-Point Marikina. Pwede kayo magpunta rito, C-Point Shoe Store. Naka-waste kami. I-waste nyo lang kami. C-Point Shoe Store, Marikina, Concepcion 1, Marikina City. Naandyan kami. Pwede nyo na kayong makarating sa amin. Pag naandito kayo, yung aming mga kasama sa hanap buhay, aasikasuhin kayo pag kayo naandito na. Lahat ng dapat nyong malaman sa sapatos, sasabihin din nila. Once again, Sir Jun, maraming salamat for the history and the story kung paano nagsimula ang C-Point and the shoemaking industry dito sa Marikina. But this time around, mamaya lamang titignan natin at gagawa tayo mismo ng mga sapatos sa pagbabalik ng Metro Escape. "2025 was a meaningful year for Bingo Plus Foundation. As our purpose grew, it was time for a new chapter. Introducing DigiPlus Foundation. Education is the bridge to opportunities. Through the Future Smart program, we empower learners and educators nationwide. At DigiPlus Foundation, we multiply learning for a better future. Healthcare should come with no barriers. Kalusugan Plus delivers medical missions and Embrace Plus mental health support which empower every Filipino through compassionate and accessible healthcare. At DigiPlus Foundation, we multiply healing. One patient, one community at a time. Every dream deserves a chance. In Wish Plus, we grant wishes, empowering individuals, families, and communities together with their partners. At DigiPlus Foundation, we multiply hope, dignity, and possibilities. Disasters don't wait.
Through the Bayanihan Plus program, we mobilize immediate response and recovery efforts. At DigiPlus Foundation, we multiply the spirit of Bayanihan across the nation. DigiPlus Foundation is committed to delivering on our promise to bring help within everyone's reach. When support becomes accessible, impact doesn't just grow, it multiplies. The best players succeed because they set boundaries. Every great athlete wins with control. Always have a game plan. Metro Escapers, nandito tayo ngayon sa loob ng factory kung saan ginagawa lahat ng sapatos ng C-Point from start all the way to the finish. And this time around, may bago tayong kasama presenting Miss Ivy. Yan. One of the production staff ng C-Point. And Miss Ivy, bago tayo magsimula, no? Totoo ba yan? Totoong sapatos yan? Yes, sir. Bali, yung mga materials na ginamit po dyan, talagang totoo po na leather. Totoong sapatos yan. Hindi yan props. Kaya naman, speaking of totoong sapatos, alamin natin paano ginagawa ang mga totoong sapatos ng Marikina. At ngayon nasa loob tayo. Mas nasa loob pa tayo ng factory para tingnan kung ano nga ba ang very first step in making shoes. So, Miss Ivy, ano ba ang unang proseso sa paggawa ng sapatos? Yun ay ang cutting po. Cutting ng leather. Yes po. Speaking of leather, makikita natin ngayon na ito, ang mga leather ng C-Point. So far, napakakapal, napakaganda. This is pure cow leather, I Yes believe. po, apo. Yan, iba't iba yung mga Yung mga klase po types of nila. leather po. So, ano, dumadating na itong nakaganyan? Or Opo, mga nakapak po siya, sir. Mga nakapak. Ah. Tapos, di ba, iba-iba yung types ng leather. So, sa Yes po. isang pack, hindi siya pwedeng halo-halo. Hindi siya pwede. Kailangan kung anong type, isang type. Isang yun lang. variation, ganun. And speaking of leather, no, ito ba? Ano bang tawag sa leather na to? Anong type yan? Ano po, Napa leather po. Napa leather. Apo. Made from? Cow leather po siya. Napa Lahat po leather ng made ano from namin, cow. apo. Lahat cow. Yes po. Oh, as you can see, very quality, napakakinis, napakakapal, ang sarap ilagay sa sapatos, at ang sarap ihampas sa mga makukulit. The joke lang. So, makikita natin ngayon yung cutting stages ng cow leather. Press lang. And as we can see, ito yung pinakaunang stage, kinakat. Yes po. Pinakat what yung shape? bawat component ng shoes. So bawat component ng shoes kinakat. So ito, anong component to ng shoes? Saan ba yung Trada, dahon niya, trada. Trada? Yung trada. Yung trada daw. Yung pinakadaon ng sapatos. Ng sapatos po. Trada daw. Trada. Entrada. Pwede niyong masubukan, sir, kung gusto niyo. Ay, guys, susubukan pala natin kung paano actually mag-cut. Kuya, ano pong pangalan niyo at ano pong gagawin ko? Sir ninyo, pipindutin lang mo ito. Pipindutin ko lang. Okay. Tignan natin kung magkakamali ako o kung magagawa natin ito ng maayos. So, pipindutin ko lang. Pag nagkamali, nandiyan naman yung mga kasama ko para magbayad para sa akin. So, let's go! Ay, tama na. Ayan, sir, nakapag-cut ka na. And, ayan. Isa pa? O sige, isa pa. Parang mali yata yung ginawa ko doon kanina. Sorry, Sir Jun, ha? Isa na ipapakita. Isang press lang. 1, 2, 3. Ipapamarking ko nga sa kanya. Isa pa. Step 1 done. Let's see the progress. Asan na? Ayan! So, the very first step na gawa na po natin, ito yung entrada ng sapatos. Napakabilis lamang gawin thanks to the machines na meron ngayon ang C-Point and quality. So, for step 2. For step 2 po, yun ay ang marking. So, dito po yun. Bali, pwede mong itry din yan, sir, yung katulad yung ginagawa na yun. Ang tawag dito ay? Marking po. Marking ng mga kinat natin kanina. Yes po. Bali, lahat po ng component na nilalabas ng cutter, ano naman po siya, mamarkingan naman po siya. So bali iti-trace Opo, gamit ang kanyang silver pen po. Ang gamit ang silver pen. Opo. Pwede Para mo rin mamaya itry yun po yung yan, sir. tatayin. Pwede mong itry. Sige, pwede ko i-try? Pwede ko rin daw i-try. Siyempre, sir, sa umpisa medyo matagal or mabagal. Okay.
Hello, sorry po. Ako ay makikigulo sa inyo. Sana hindi kayo ma-distract at sana tama ang aking magawa. So this is called the tracing part of the shoemaking process. Ate, ano una kong gagawin? Pakopya nga. Anong una kong gagawin? Paligawa mo, babayaran mo yan. Tatrace ko muna from anywhere naman. Dito. Dito sa simula. Okay. Pwede ako dito magsimula? Pwede naman, no? Ready? Sabihin mo, go. Go! Hala! Isa pa. 1, 2, 3, go. Ay, may nanggugulo sa akin ngayon at di ako pwede magreklamo kasi pag nagreklamo ako, mawawalan ako ng trabaho. Yan. So we are now tracing cow leather na nakinat natin. And Yan sir, tsaka yung tuldok. Bali, mga ano tuldok. mo na lang siya. So idadot natin ang mga tuldok dito. Ayan. Ibakat mo lang sir kasi minsan yung pen namin hindi siya nasulat. Ibakat ko. Yes po. Siguradong bakat. Kailangan bakat dito, Para guys. bakat na bakat sir. Kailangan bakat na bakat para ensured ang quality natin dito sa C-Point. Ang hirap, para ako nagtetest. Nagsishade ako ng mga bilog. Pero this time around, walang maling sagot. Tama na ba lahat? Or pati ito? Apo, lahat po yan lahat sir. pala, lahat! Yes. Lahat kailangan! So, ang marking po yung pinakamatagal na part. Marking? Sa opo. Oo. Ang pinakamatagal na part. Isa sa pinakamatagal. Isa sa pinakamatagal kasi all by hand talaga. Yes po. Tsaka kailangan accurate kasi once na magkamali po, mali na rin yung next step. So speaking of tama or mali, tama ba to, Tama. Miss Ivy? Tama. Sigurado ka. Pwede nilang gamitin to. So tama. Na-trace natin Na-trace perfectly. Ata. Tignan natin. Tapos nga tanong mo rin, kung kailangan pag nagtitrace may magandang lashes. Ayun. So, mukha namang maganda ang ating trace, pero napatanong si Derek Ed, kailangan daw ba pag nagtitrace? Katulad ng magandang penmanship, maganda din dapat ang eyelashes, ate. I guess. Grabe yung sagot na yun, I guess. Napakagaling. So, makikita natin dito, maganda ang produkto, maganda din ang mga gumagawa. Yan. So, step 2 done, and I think we did a good job. Yan. Miss Ivy, saan tayo next? Okay po, ang next step naman po is skiving. Yung pagpapanipis po ng dulo ng component. So after cutting, tracing, we're gonna go skiving. Ang ginagawa daw dito ay pinapanipis yung dulo. Nasabi sa akin ito kanina ni Sir Jun na para madikit. Yes no? po. Once Para na madikit. i-fold po siya or pagdugtungin, hindi po mag-iiba ng thickness. Hindi mag-iiba ng thickness once tinikit kasi Opo. ninipisan. So this time So, around, no, ayun po. hindi natin ita-try. Kasi Kasi- parang delikado. Yes po, may ano kasi sir na ano pati ito, yung makakain ng makina. So pwedeng makain ng makina ang aking daliri, which ayoko mangyari. Kailangan ko mga daliri ko. Pero ma'am, parang napakadali po sa inyo. Gaano po karami yung nagagawa nyo kada minuto? Ay, wala po paano sila. Basta Hindi niya mabilang, pero siguradong madami. Kasi kitang-kita niyo naman, kahit ginugulo ko siya ngayon, dire-diretso. Dire-diretso lang. And very precise ang kanyang process when it comes to striving. So maraming salamat ma'am, di ko na po kayo guguluhin and thank you. Okay po. Bali, ang next naman po, after ng skiving, doon na po yan sa upper making section. Sa upper making, ayan. After the first 3 processes doon sa loob, dito naman ulit tayo sa labas. And so far, Miss Ivy, ano po ang ating magiging next step? Ang next step po natin ay ang upper making section, kung saan yung mga nakita nyong component po sa loob, dito na po siya bubuuin. So, pwede nyong i-try sir yung pag-assemble. So far, no, parang ito yung isa sa mga pinaka-hands-on talaga na walang machine na ginagamit sa process of making shoes. So, hello po! Magandang umaga at sorry sa panggugulo. ito po ang gagawin niyo. Yan. Ikakasan niyo po. Ayan, i-assemble na po siya. Assemble niyo po. Pag-assemble ng sa marking lang po. So, okay, Ay po so ang magkakasama. i-assemble ko daw sa marking. Marking. Yan. Ay, teka, may bandikit na, nakakatakot. Bawal magkamali. Sige sir, okay lang po yan. Okay. So, ganyan po ang ating gagawin. Dito, yan po. Sabihin niyo po kung baba, Baba na? Baba. Yun! Ay, may kabila pa. Hindi pa pala tapos. Akala ko ganun lang kadali eh. So, ito yung, tikit.
So sa next naman, susundan ko lang. Susundan ko lang ang marking. Bumulong si Direk. Pag nagkamali daw, ako daw ang babayad. So, we're gonna follow the markings. Kailangan talaga Ganyan na, precise. ganung kulay. Pwede Ang sir, ating papagawan mga kita. kamay, mata, at parang mali ako. Okay Hala. po. Hala, Mami, tama po ba? Po, sige. Baba. Sige, baba lang daw natin. Sabi naman daw ni Mami, pag nagkamali siya naman daw mag-aayos. Katulad ng mga nanay natin talaga. Sila nag-aayos ng ating mga pagkakamali and... Yan! Pupukpukin. Pagbubutas ng bubutasan niya, yan na po sa may marking. Ito ang pambutas. Martilyo, pambutas. Kailan po gumagawa nito? Opo. Ibig sabihin, sobrang lakas niyo po lahat. Grabe. Pag ako po yung anak niyo, ayoko pong mapagalitan at baka mapukpok ng martilyo sa ulo. So, Yan po. Sa ganito lang. Isa pa. Lalaksan ko, ah. Yan. Isa po. Ay, isang pukpok lang po. Ay, sorry. Sumobra. Na-excite. Isang pukpok lang kada butas. So, we need to be precise kasi ito yung one of the processes na talagang handmade. Walang machine. Mga mamis lang ang kaya gumawa. Mano-mano lang daw. Ayan. Next naman is here. So, tinatapos yung lahat ng butas. So, sa tingin niyo po sa loob ng buhay niyo, ilang butas na po nabutas niyo? Marami na. Maraming butas na ang nabutas nila, Mami. Ako, 4 pa lang, pero nakakapagod na, no? Nakakapagod din pala to. Nakaka-relax, nakakapagod. Pero kayo po, gaano po kabilis na gagawa to? Mabilis lang. Gaano po kabagal ako? Sobrang bagal ko po ba? Opo, sumagot si Ivy. Opo, sobrang bagal. So actually guys, tatry ko bilisan na. Tignan natin kung masasaktan ko sarili ko pag binilisan ko, ha. 1, 2, 3. Ang bilis, no? Nagkamali na, 4. Mami, Sabihin niyo po, good job. Good job. Nag-good joban ako. Nice one. Kailangan focus tayo, precise. Kasi we wanted to deliver top-tier quality, world-class quality. Dito lang yan sa Sea Point. And nakikita naman po natin, mahirap at matrabaho. Pero, pag binili nyo to, napakamura ng kanilang mga presyo. So ganito, this is what it takes to make quality shoes in the heart of the shoe capital of the Philippines. Of course, Marikina. Sa pinakahuli, Mami, gusto ko kayo po magbutas. Ayun po, yun po. Pupukpok yung kamay mo. Okay lang yan. Tiwala po ako sa inyo. Yay! Maraming salamat po talaga. Anong sunod nating Next po is eksena? assemble section na po siya kung saan ilalapat na po ang ating natapos na upper shoes. Kaya dito po tayo ngayon sa assemble section. Ang pinaka first step po nila ay lalagyan po ng fiberboard itong ating hulma or shoelace. Katulad po ng ginagawa niya. So hindi kayo makakapag hands-on dyan, sir, since Ayoko po, masusugatan po ako siguro. Opo. So ito, no, marami kayong ganito. Yes, Kasi, sir. mga ilan? Ang dami na, sir. Libo. Ilan libo, opo. So mas marami pang paa sa factory na to kaysa tao. Mga nakikita nyo po dyan sa gilid, yung mga shoelace po namin yan. Shoelace yung lahat yan. Opo. Lahat yun. Opo, yung mga nasa likod po. So marami sila mga different molds kung saan minomold ang mga different styles of shoes dito sa Sea Point, Marikina. Ang next naman po, so yung natapos po na upper shoes doon, ito naman po, papahira naman po ang kanyang edge. Ito po, yung dulo lang po. Lalagyan ng rugby? Yes po, lalagyan po siya ng adhesive or rugby na aming ginagamit. Sa ano lang po, sa dulo lang. Ang next step naman po niyan ay ilalapat na po ang ating upper shoes. After dikitan, lalapatan ng upper shoes. Yes po, ilalapat na po siya. Saan natin makikita So, yun, dito Miss po. Ivy? Dito. Apo, ito po. So sa paglalapat, meron na po kasi tayong ngayon machine. So ito po ang tinatawag na toe-lasting machine, kung saan ilalapat po ang nguso ng sapatos. Gamit ang machine na to? Opo, gamit po ng machine na yan. Tapos iisa lang po yung machine, so lahat ng sapatos sa kanya dumadaan? Yes po. So kuya, lahat ng sapatos na binibenta, nahawakan niyo po. Kayo po ang gumawa. At kayo lang po ang kayang gumawa. After nyan, pupukpukin Ayan po, pa niya. pinupukpok, tsaka po siya papakuan para hindi po magkalas yung
pang support. So hindi siya purely machine. Yes. Kailangan pa rin talaga ng ng support. So talagang handmade pa rin talaga. Opo. Malaking After po aspect ng malapat handmade yung ng mga uso, sapatos. ito naman po ilalapat ang kanyang gilid or yung side. Ano naman po ito, mano-manong ginagawa. So talagang handmade. Handmade. Ayun po yung sample ng paglalapat ng mano-mano. Ayan. Kuya Bilog. Uy, meron din tayong mga Opo, may mga OJT rin po kami. mga OJT na nagtatry din. Ito po yung natapos ng nalapat, sir. Yung sa gilid. So right after doon, After po sa nalapatan. nguso, sa gilid naman, mano-mano. And then yung heel po, meron din po kaming machine na panglapat. Ayun po ang sample niya. So guys, makikita nyo na ginagawa nila actually. They're cutting it. Handmade talaga meron tayong mga OJT ngayon na tinatry kung paano gumawa ng mga sapatos dito sa Sea Point, Marikina. And so far, medyo parang nakakapagod na process, time consuming. But again, if that's what it takes for perfection, sigurado akong parati yan ginagawa ng Sea Point, Ito Marikina. po ang tinatawag na heel lasting machine. Heel lasting machine. So after that process, dito na tayo sa heel lasting machine again. Si Kuya din. Siya din yung gumagawa. Opo, siya rin po. So from there, pupunta siya dito. Yes po. Siya lahat. Masasabi niyang ako lahat. Grabe. Dedicated na dedicated. So So, again, ayun po yung sample nung natin, heel lasting machine. ayan. Napakabilis, napaka-precise. Ganun lang Okay, Pinakita ni after po Kuya. niyan malapat, naman po yan i-heater. I-heater po nila para mawala yung mga lukot, yung mga ng balat. Para mas Kailangan po pakinisin. para makinis. So after Opo. daw dumaan doon, papainitin para kuminis. Opo, tatanggalin po yung mga lukot-lukot po. So wala talagang imperfections. Pupukpukin, ganon. Iwas imperfection sa Sea Point, Marikina. Ayan, after po niyan, My God, proceed na po yan sa soling section. Magsiswelas na tayo ngayon. After ng process na yon, we're going straight there. So napakarami ng mga proseso na ginagawa just to make one pair of shoes. Yes po. Woo! And after soling, stitching, at finishing, ito ang magiging resulta ng lahat ng ginawa natin, Miss Ivy, dito lamang sa Sea Point, Marikina. So, Miss Ivy, after nito, pwede na ito ibenta? Yes sir, pwede na po. Actually sir, after ng quality control, deliver na po yan sa warehouse, and then yung warehouse, i-deliver na po yan sa aming mga branches. So after quality So, ready control, to, na po siya. ready to wear na? Yes po. Ready to work na to? Ito, ready to na to? Opo, pwede na po yan sir. Ready to wear na? Kitang-kita Pwede natin. nyong i-try. Pwede natin i-try actually. Ita-try ko nga siya. Anong size ba to? Size 10. Size 10. So parang malaki yan magiging sa inyo, sakto sir. dapat to sa akin. So ngayon, yung ating ginawang sapatos ay sosuotin natin. Tignan natin kung tama ba ang ating ginawa. Ay, parang akong Cinderella. It's a perfect fit! Napakaganda! Quality. I can honestly, pwede akong tumiktok-tiktok dito. Sobrang ganda ng sapatos, ate. Miss Ivy, maraming salamat sa pag-show ng proseso dito sa Sea Point, Marikina. Any last words po sa ating mga Metro Escapers? Buy local, go local. Suportahan po natin ang gawang Marikina. Ayan, supportahan po natin Gawang Marikina. Supportahan po natin ang Gawang Pinoy. That's all, Metro Escapers, and we'll see you in the next episode. I feel like Michael Jackson, Tingnan natin moonwalk, Feeling ko kaya ko na mag-moonwalk, Nako, dahil ginamit ko na, guys, masasabi kong akin na to. Hindi ko na babayaran, nagpaalam na ako sa kanila. This is locally made, Marikina made by Filipinos, for Filipinos. Kaya tara na, dito sa Sea Point, Marikina.